Ang paglayo ni Althea, wala akong masasabing mas masakit pa sa pag-alis ko sa mansyon na yon. Sa bawat hakbang, parang may piraso ng puso kong naiwan. Ang mga alaala namin ni Leonardo, ang mga umagang sabay kaming nagkakape, ang mga gabing tahimik lang, pero puno ng damdamin, unti-unti kong nilalamon. Ang kalungkutan, hindi ko alam kung saan ako tatungo. Ang alam ko lang, hindi ako pwedeng manatili sa isang lugar na puro pagdududa. Kailangan kong bumalik sa sarili kong pagkatao. Ang Althea, bago siya naging kabayaran ng utang, bago siya natutong umibig sa maling pagkakataon, nakatira ako ngayon sa isang maliit na inuupahan sa labas ng bayan tahimik. Wala ng mga gwardya, wala ng mga bulong sa pasilyo. Pero sa bawat katahimikan ng gabi, tinig pa rin ni Leonardo ang naririnig ko, ang malamig niyang tinig nung sinabi niyang umalis ka muna dito, Althea. At kahit anong pilit kong kumbinsihin, ang sarili ko na tama, ang paglayo ko, hindi ko pa rin mapigilan ang pag-iyak tuwing gabi. Dahil sa puso po, siya pa rin ang tahanan kong iniwan. Isang linggo, ang lumipas habang naglalaba ako labas. May dumating na sasakyan lumabas mula roon si Martha. Ang matandang kasambahay ni Leonardo, mananggulat kong sabi sabay punas ng kamay ko. Bakit po kayo nandito? Lumapit siya halatang may mabigat na dalang balita. Althea, anya kailangan mong bumalik? Hindi mo alam kung ano ang nangyayari kay Leonardo. Nangyayari, tanong ko, kabado. Simula nang umalis ka, hindi na siya pumasok sa opisina. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Pinagtabuyan niya si Veronica. Pero bago umalis, yung babae nag-iwan ng mga papeles, mga ebidensya raw laban sa kanya. Pero nang tingnan namin peke ang lahat, parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig niyong sabihin na si Veronica ang gumawa ng paraan para masira ka sa kanya? Pero huli na nang malaman ni Leonardo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, awa o takot. Dahil kung totoo ang sinabi ni Manang Martha, ibig sabihin nagsisisi na si Leonardo. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Nasa lumang bahay nila Tagaytay. Sagot niya gusto niyang mapag-isa. Pero Althea, kung nakikita mo lang kung gaano siya nasasaktan, hindi ko na siya pinatapos, nagsimula na ako mag-impake. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pagdating ko ron. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng iwan sa ganong kalagayan. Pagdating ko sa Tagaytay, malamig ang hangin at sa tapat ng lumang bahay na bato, nakita siyang nakaupo sa terasa mag-isa, tahimik. Hawak ang lumang litrato ni Clara, dahan. Dahan akong lumapit, Leo. Mahina kong sabi, nilinggan niya ako sa mga mata niya bakas. Ang pagod, ang lungkot at ang pangungulila. Althea, mahina niyang sambit, bakit ka bumalik? Dahil hindi ko kayang hayaang mag-isa ka, hindi. Ako bumalik dahil napatawad. Nakita bumalik ako dahil alam kong kailangan mo ako. Tahimik siyang tumayo, lumapit sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Hindi mo kailangang manatili. Kung masasaktan ka lang, hindi ako aalis para lang hindi masaktan, sagot ko. Habang lumuluha, aalis lang ako kapag hindi na kita. Mahal, at sa gabing yon, sa gitna ng lamig at katahimikan ng bundok, muli kaming nagtagpo, hindi bilang amo at alipin, hindi bilang kasunduan, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan pero handang magsimula ulit. Hindi madali ang pagbabalik ko sa buhay ni Leonardo. Sa unang mga araw, tila naglalakad kami sa manipis na salamin. Isang maling salita lang pwedeng mabasag muli ang tiwalang pilit naming binubuo. Pero sa kabila ng mga luha at katahimikan, pinili pa rin naming manatili. Hindi ko na kailangang marinig ang patawad mula sa kanya. Ang mga mata niya, ang paraan ng pagkilos niya, yun na mismo ang paghingi ng tawad na matagal kong hinihintay. Isang umaga, sabay kaming nagkape sa terasa tahimik pero hindi na kasing lamig ng dati. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig pero may init sa pagitan naming dalawa. Althea, sabi niya habang nakatingin sa malayo, hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng nawala. Sayo, ngumiti ako, hindi ko hiniling na ibalik mo. Ang gusto ko lang, huwag mo nang sirain ulit, tumingin siya sa akin. At doon ko nakita ang lalaking minsan kong kinatakutan.
Ngayon mahina na totoo at marunong ng magmahal. Makalipas ang ilang linggo, bumalik kami sa Maynila. Hindi na sa mansyon kung saan nagsimula ang lahat, kundi sa isang maliit na bahay na siya mismong pumili simula tayo ulit. Sabi niya sa lugar na walang utang, walang kasunduan, ikaw lang at ako. At sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng ganap na kalayaan. Wala nang tanikala, wala nang utang na binabayaran. Isa na akong babae na kusang nagmamahal. Ngunit ang kapayapaan ay tila ayaw naming manatili ng matagal isang gabi habang nasa labas si Leonardo para sa meeting. Nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Althea. Tinig ni Veronica, malamig may bahid ng pananakot. Bakit mo ako tinatawagan? Tanong ko nanginginig, hindi pa tapos ang laban. Mahal kong Althea, sabi niya natawa ng mahina. Akala mo ba mawawala ako ng ganun lang may hawak akong bagay na makakasira sa kanya? At sa oras na malaman ng mga tao tuluyan siyang mawawasak, at kapag bumagsak siya isasama kita. Bago pa ako makasagot, ibinaba niya ang tawag at sa sandaling iyon ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa takot sa kanya, kundi sa takot na baka tama siya pag uwi ni Leonardo. Hindi ko agad sinabi ang lahat. Pero habang pinagmamasdan ko siya, kung paano siya muling ngumingiti, kung paano unti-unti siyang bumabalik sa dating, siya naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. May paparating na unos at sa pagkakataong ito, hindi lang puso namin ang nakataya, kundi ang mismong buhay naming dalawa.